Okay? Hindi ko alam kung paano ko simulan ang preaching ko today. Kasi sa mga announcement pa lang, napagod na ako sa daming gagawin. But glory to God. Ano po, actually, kanina nang tinawagan po ako ni Pastor Glenn. Actually, nasa meeting po ako and also counseling. But how can I say no sa lingkod ng Panginoon, which I really respect? Hindi lang mo akong natulungan yan, ang dami, almost the body. Yung ministry to care for the pastors, feel po ng marami yon. And kaya marami po nagmamahal sa inyong daddy rito, sa inyong pastor. And you are so blessed. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng inyong pastor. Yes, so kanina nung kausap ko sa pastor, sabi ko, Lord, ano po ang message? Biglaan. I have 2 hours to pray. Sabi ko, Pastor, okay lang ba yung message ko ay yung ipinitch ko sa church? No worries, Pastor. Basta as the will of the Lord kung ano po ang kalooban. And so I decided, Lord, kayo pong magbigay ng message. And yung binigay po ni Lord is, this is a common thing na nangyayari sa isang relationship. Ano po? You know, because of the complexity of our lives, attitude, minsan hindi maiwasan yung di pagkakaunawaan. Tama ba? Una-una, maski minsan sa pamilya lang eh. Kung 3 anak mo, 3 iba't ibang pag-uugali. Right? And sa church, kung ilan dito ang present ngayon, I don't know, siguro mga 200, ano po. So, 200 different attitudes. And because of different attitudes, hindi po natin maiwasan ang magkasamaan ng loob. Baka kanina habang nag-welcome, iniwasan mo. Tapos name calling ka, nandito na naman si Bigote. Andito na naman si Marites. No po? Well, I would like to say na only the proud cannot forgive. Amen? So, today we're going back to the basics of Christianity, which is forgiveness. Ay sabi nga sa katabi natin, forgiveness. Amen? The title of our message today is The Test of Forgiveness. Sa totoo lang, forgiveness is one of the hardest thing to do. Agree kayo? No? Ang hirap magpatawad lalo na pag sobrang nasaktan ang sakit ng ginawa sa'yo. And what more, kapag ka ang gumawa sa'yo nito, ay napakalapit sa puso mo. You know, the person that can hurt you the most is the person you love the most. Tama ba? Ano po? And dito walang excuses. Kay Kristiyano ka, matagal ng Kristiyano or bago ka palang Kristiyano, no exemption. Lahat tayong maaaring dumaan sa ganitong situation. So, minsan nga yung mga disciples ni Jesus ay nagtanong, sabi niya, Master or Guru, ilang beses po bang dapat patawarin ang kapatid? Kung bumalik sa iyo, nagsisi, papatawarin ba? And ano sabi ng Lord? Forgive 70 times 7. Ilan po yun? Carry 1. Diba? Ibig sabihin ng Lord, pirmi, magpatawad ka. And you know what the disciples replied to Jesus? Lord, increase our faith. Nakita natin yung bigat talaga na may comes to forgiveness. Increase our faith. Sa Luke chapter 17, parang ang sagot nga ng Panginoon, ano? Increase your faith? Kaya ganito sagot ni Jesus, hey, if you want to heal the sick, you need faith. If you want the dead to be raised up, you need faith. If you want healing, you need faith. But when it comes to forgiveness, mga kapatid, it's a matter of obeying the Lord. Amen? Hindi pinag-usapan, hindi na kailangan yung supernatural intervention of the Holy Spirit in order for you to forgive. Hindi na kailangan pa na mag-fasting ka na, fasting in order for you to forgive. It's a matter of obeying the Lord. Ang question, willing ba tayong mag-obey kay Lord? Amen.
Alam niyo, minsan ang hindi nagpapatawad, nakakapatay. In fact, kaya maraming patayan kasi hindi nagpatawad. Imagine kung ikaw, person na ang dami mong galit sa mundo, o tinupusan na dumadaan, sinisipa mo sa galit mo sa mundo. If you have 80% na nakatuon dyan, nakapondo dyan na galit, how many percent lang kailangan para sumabog ka? Just need 20%. Kaya minsan nagkatitigan na, nagsaksakan na. No? I remember one time, merong isang lalaki pumunta sa pet shop. Bibili siya ng food ng kanyang alaga. And one of the thing na nakita niya doon sa pet shop, merong malaking paskel. Sabi niya, we have an intelligent talking parrot. Wow! Intelligent na talking pa. Diba? So sabi niya, hey sir, saan po ba yung intelligent talking parrot ninyo? Pwede ko bang makita? So sabi ng pinaka-manager, sir, go straight lang po. Nandoon, nakikita niyo. And excited yung lalaki, punta siya. And nung nakita niya yung parrot, wow, ang ganda ng parrot. Sabi niya, hello parrot, kumain ka na? Diba ganun kadalasan? Tinindan lang siya ng parrot. Hello parrot, kumain ka na? Sabi, ba't di sumasagot yung parrot? And then nakatingin sa kanya. Yan, parang kanyang tingin niyo sa akin. Sabi ng parrot, you know, you are the ugliest, the lousiest, and the fattest person I've ever seen today. Oh, parang namutla yung lalaki sa galit. Parrot lang to, pikoy lang to, ganito magsalita. Sabi niya, hey, what did you say to me? Say to me. Sabi niya. Sabi nung parrot, you really are the ugliest, the lousiest, the fattest person I've ever seen today. Grabe, sabi nila, ang sama ng tubo ng dila ng parrot na to punta sa manager. Sabi, sir, ba't ganun yung parrot ninyo? Ang sama ng tubo ng dila. Di napahiya yung manager. Sabi, bakit so sir, ano sinabi? Sige, sama kayo, punta natin. Para makita mo. And then lumapit yung manager. Sabi, hey parrot, what did you say to this man? By English speaking nga. Sabi ng parrot, hindi ko tinignan uli yung lalaki. Sabi niya, he really are the ugliest, the lousiest, and the fattest person I've ever seen. Nung napahiya yung manager, binatukan niya yung parrot, tapos hinawakan niya, inalog niya, don't ever say that words to our visitors. And then yung parrot nasaktan, sabi nilang niya, Yung lalaki na sinabihan, nagkaroon ng perang gratis puso. Buti nga sa'yo. Okay? So sabi ng lalaki, I guess you've learned your lesson. So umuwi ng lalaki, pero alam niyo, habang nasa bahay siya, hindi niya maalis sa kanyang isipan yung, tong pikoy na to, hinamak ako. Ako raw yung lousiest and fattest person na nakita niya. So, after a week, dahil hindi niya palagay, bumalik siya. Tapos, pinunta niya kagad yung parrot. Tapos, tinignan siya ng parrot. Sabi niya, hey parrot, how are you today? Pinaktis ko pa to. Hey parrot, how are you today? Yung parrot, siguro natuto na, tumilan sa kanya. Hindi na nagsalita. Then, na-feel nila, ay, salamat, natuto ka rin. Then, paalis na siya. Nung paalis na siya, biglang may sinabing parrot, hey! Napatingin siya. Sabi niya, bakit? What will you say to me? Sabi ng parrot, you know what? So, pinatay niya yung parrot. No? This is a story but nakaka-relate tayo. Sometimes it feels so painful pagka ikaw ay pinahiya. Right? Pagka ikaw ay sinaktan, pagka ikaw ay ginawa na hindi maganda, gusto mong gumante. And sa mga Christians, nagkakasala pa ba tayong gumante? Hello? Sagutin niyo ako. Hello? Iba napapalunok. Ako, aminin ko, there are times. Lalo na pagka-driving ka. No?
Doon talaga masusubok. Aside from your right feet na na-born again na, hello, sumusunod ba tayo sa speed limit? Ano po? Also yung ating damdamin at puso. Ang hirap magpatawad. Now, kapag ka hindi ka nagpatawad, minsan you do not forgive, you get angry. Amen. What else? Masakit ang pagbintangan. Sino pagbintangan dito? I mean, hindi naman ikaw ang gumawa, tapos sa'yo nabunton. Ako, kailan lang naranasan ko yan while we are in Bulacan. Ako ay nag-aayos ng bakuran ng aking biyenan. Bigla sa kabilang kalye, merong asong umiyak. At yung pagkakadinig ko ng iyak ng aso, parang pinalo ng malakas. So, bigla lumabas yung may-ari. Ako nakita sa labas. Ewan ko pa naman, but ang sama ng tingin sa akin, bakit gano'n may aso? Sabi ko, hindi ko ginagalaw yan. Ikaw lang nandito eh. Hindi ko talaga ginagalaw yan. Nanahimik yung aso, sinasaktan nyo. Agad walis siya. Ang sakit. Di ba? Parang talagang pinagbintangan ka. Eh, hindi ko man talaga. In fact, pinapakain ko pa nga yung aso niya eh. So, marami tayo nakaka-relate sa ganon. Marami na pagbintangan ka. It's very painful. Masakit ang maliitin. Masakit ang alipustahin. Masakit ang maagawan ng minamahal. Hello? Dapat gadget lang eh. Naisikit yung mahal dyan eh. Bay, na-snatch yung cellphone mo. Ang sakit nun, lalo na akong hulugan. Nagbabayad ka. Wala na sa yung cellphone. Masakit ang ma-insulto. Ayan. Sabi nga sa Merriam-Webster Dictionary about forgiveness, ang definition sinabi is to give up resentment of or claim to requital for forgive an insult, or to grant relief from payment of or give a debt, to cease to feel resentment against an offender. Okay? Sabi sa Luke chapter 17, verse 3 and 5, take heed to yourselves. If your brother sin against you, rebuke him. Okay? And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. And the apostles said to the Lord, increase our faith. Totoo po mga kapatid, aminin natin. And you know, minsan kahit Christian ka na, hindi ka makawala sa ganitong kalagayan. And so I believe, ikaw nandito ngayon, kakausapin ka lang ng Lord. Siguro sa intro ko pa lang, meron nang pinaalala sa'yo. Yung makita mo pa lang yung mukha, sira na araw mo, forgive. Amen. Yung marinig mo pala yung pangalan, yung ang lakas niyang humalakhak. Nakakatawa pa itong buwisit na ito. Ganon. So, parang control niya yung kaligayahan mo. Papayag ka nun? Hello. You let others control your mood because of the unforgiveness. Paisabi nga sa katabi mo, let us forgive. Okay, mag-move on na. Matthew chapter 6, verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. That's the condition. Ulitin ko, pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng ating Panginoon. Church, alam niyo po, this is a common thing na narinig natin, nababasa natin. At marahil naging so familiar na tayo with this passage na wala nang dating. But you know what? In the judgment day, lahat ng hindi natin isinuko sa Panginoon, papanagutan natin. Yes. You know, madalas kasi maraming mga preacher na ihahayag lang palagi the love of God, the understandable God. Minsan hindi natin na
nagpapahayag that God is a just God. Yes, nagagalit po ang Panginoon. At matindi magalit ang Panginoon. Church, you know, there was an instance or pangyayari sa 2 Samuel wherein iniutos ng Lord, ng ating Diyos Ama kay Saul, na lipulin mo yung mga Amalekites. Nabasa niyo na po yun? Ako, noong una kong nabasa yung parang sabi ko, Lord, ba't naman ganon? Kasi ito ang utos ng Panginoon. Lipulin mo ang lahi ng Amalekites. Ama, ina, anak, maging ang mga sanggol, patayin mo lahat. Maging ang kanilang mga alagang hayop. Wala kang ititira, lahat patayin. Dahil galit na galit ang Lord sa Amalekites. Why? Ito ay descendants ni Esau. And you know, God hates Esau. Right? So, ganun. So, kung ang picture natin sa ating isipan si Lord is laging mapagpatawad, yes, kasi sa ngayon, He is still our Savior. Our loving God, our loving Father. But there will come a time, He will be our judge. Hello? And lahat magsusulit sa Kanya. Sa Revelations nga sabi, there are 2 books kept in heaven or in that great judgment day. 2 books. The first book is the names of the person na nasulat ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay. The second book is the list of what you have done. Lahat nakasulat doon. And so kung ang dami mong inipon na kasalanan and you're not repenting, you are worshiping God, taas ka ng kamay, patalon-talon ka, humahagulgul ka, pero galit ka sa tatay mo, galit ka sa nanay mo, galit ka sa anak mo. Church, kapatid, this is the right message for us today. Amen. You know, minsan merong mga ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Hina-highlight niya yung mga bagay na dinidil niya sa atin. And this is the right time that God is dealing with us. Ano yung mga nakatago dyan? Ilalabas ng Panginoon yan. Ang suggestion ko lang mga kapatid, hayaan mong kunin ng Panginoon. Hayaan mong bunutin ng Panginoon. At lalabas ka mamaya sa lugar nito. Ang sarap-sarap ng feeling, ang gaan-gaan, ang sarap palang magpatawad, ang sarap palang mag-forgive, ang sarap palang kalimutan. Although, sabi ng mga psychologists, psychologist sabi niya, sa totoo lang pa, hindi malilimutan yan eh. Alam niyo ba, isipan natin, sabi, naka-powerful yan, napaka-powerful yan, na even yung memories mo nung bata ka pa, mga unforgettable memories, naka-register dyan. Daig pa niyan ang so powerful computer, naka-restore dyan. Sabi ko, paano yun? Yung sinasabing forgive and forget, hindi pala totoo. But the Lord says, forgive. Ito lang, kapag ka nag-forgive ka, inaalis yung kamandag ng sakit sa kalooban. Yes, hindi mo malilimutan, pero wala nang karapatan kontrolin ang damdamin mo. Wala nang karapatang galitin ka. Hello? The sting of anger and unforgiveness, wala nang magagawa sa tunay na anak ng Diyos na nagpatawad. Amen. Church, if we will not forgive, then the Lord cannot forgive us. Let me give you a test. Okay? All you have to do is to say yes or no. At hindi mo na kailangan sabihin sa katabi mo. Okay? Pakisabi nga sa katabi mo. Hindi na kailangan sabihin sa katabi mo. Okay? So, pag sinabi ko, sagutin mo lang. Check mo lang yung heart mo. And be genuine. Okay? Okay? So, number 1, think of a time when you are hurt by another person. Yan. Isip, sino ba yung nakasakit sa akin? Ano po? Lahat. And I pray that the Holy Spirit will remind us today. Okay? Is there a memory you can't forget no matter how hard you try? Mayroon bang mga mapait o masakit na mga alaala na hindi mo malimutan kahit na anong sikap mong gawin upang ito ay malimutan? Yes or no lang? Number 3, does that memory stirs up anger? Pag naalala mo siya, nagagalit ka, yung pain ng ginawa niya sa'yo, nabubuhay muli, na parang ngayon lang nangyari. Hello? And di ba, karamihan sa atin, pagka sobrang galit natin, nagiging historical, hindi hysterical. Alam niyo yan?
ganyan din ginawa mo sa akin. June 25, 5 p.m., pati oras tanda. 1912. Grabe naman yun, nung panahon pa ng Titanic. Tandang-tanda niya. Hello? Ano po? Do you enjoy paying people back when they offend you? Gusto mo agad kumante, makagante? Yes or no? Gusto mo bang gantihan ang mga taong nagdulot sa iyo ng sama ng loob? Number 5, do you find yourself having a hard time being close to that person or to others who remind you of him or her? No? Ayaw mo na makipag-close. Pastor, pinatawad ko naman yan eh. Pinatawad ko na siya, pero ayoko na siyang kasama sa team. Hello? Pagsasakay ng jeep, nakita nauna yon, hindi na siya sasakay. Pinatawad niya na. Ha? Hello? Pinatawad nga ba? Is there someone you avoid because he or she makes you so angry inside? Mayroon bang mga tao na ayaw mong kausapin, ayaw mong makita, makasama? Dahil sa tuwing makikita mo sila, naiinis ka, nasisira ang araw mo. And lastly, number 7, or may number 8 pala. Do you still personally feel threatened by that person's offense? Nate-threatened ka ba? Okay. Number 8, do you relive bad experiences and feel the emotions all over again? What I'm trying to say is, parang kailan lang nangyari? Ano po? 1 Samuel chapter 15 verse 12 sabi, obedience is better than sacrifice. Forgiveness is a matter of obedience. Church, meron ka bang nasagot na yes doon sa mga questions sa 8 iyon? In fact, kahit isa lang ang naging tapat ka sa Panginoon, you said yes. There is an issue of unforgiveness sa puso mo. That's why it's a blessing today nandito ka. Pakisabi sa katabi mo, salamat, nandito ka. Amen. And mga kapatid, ikaw mismo ang kinakausap ngayon ng Lord, ha? Hindi yung katabi mo, ha? Hindi yung sayang, nandito sa kanan si nanay, ang ganda ng mensahe. Pag tinanong na, ano ba yung mensahe? Basta ang ganda, nay. Ano nga ba? Yung parot. Ako, yung parot ang natandaan, wag naman sana. Hello? Ano po? Forgiveness is a matter of obedience. John Calvin says, those who refuse to forget the injuries which have been done to them devote themselves willingly and deliberately to destruction and knowingly prevent God from forgiving them. Prevents God from forgiving them. I remember one time, kasi ako po ay nagtrabaho dati sa FEBC, sa Far East Broadcasting Company. Alam niyo yung 702 DCAS as a technical person. Ako yung kapartner dati sa studio. Ewan ko kung pamilya pa sa inyo yung heart din ng panalangin. Minsan ay narinig ko yung testimony ni Fanny Serrano, although wala na siya, no, but he became a Christian. I will never forget yung kanya sinasabi, kinikwento, sabi niya. Ako po ay, nung bata talaga abuse. Napakasama daw nung tatay niya. In fact, pinalaya siya ng tatay niya. Naging palaboy siya. Naging shoe shine boy siya, naging cigarette vendor, gano'n. Biyaya lang ng Panginoon talaga na nataas ng level at na nagumpay siya. At ito yung testimony niya. My problem is, sabi niya, Pastor, since I became a Christian, whenever we worship the Lord, kaya nang sarap ng worship natin. Thank you, JTG worship team. Talagang we have felt the presence of God. Ang sarap mag-worship. Ganun, kay Pani Sarahan sabi niya, but the problem is, every time I raise my hands, inuulit-ulit sa kanya ng Panginoon, forgive your father. Pupunta siya sa ibang lugar, mag-speak siya, bilang magte-testimony, bago siya umakyat, forgive your father. It is the issue na sinasabi ng Holy Spirit sa kanya. At ganun ang trabaho ng Holy Spirit.
So sabi niya, nangangatwiran siya, sabi niya, Lord, please, hingin mo na lang ako na magdo-donate kahit millions, Panginoon, pero wag lang patawarin yung aking masamang tatay. Paulit-ulit nangangatwiran siya sa Lord. Until na sabi niya, amin niya, I'm a hypocrite Christian. An unhappy Christian. Totoo yun. Habang hindi ka sumusunod sa Panginoon, mawawala ang kagalakan mo ng kaligtasan. Hindi ka mapapalagay hanggang hindi mo sinusunod ang ating Panginoon. Ganon yung nangyari sa kanya. Until, one time, bumigay siya sa conviction ng Panginoon sa kanya. Nakita lang niya yung sarili niya sa probinsya, hinahanap niya yung tatay niya. And nung nakita niya yung tatay niya, edad na. Kasi noon yung nabuo sa puso niya, gusto ko makita yung tatay ko, isasampal ko sa kanya milyones ko. Ganun. Pero nakita niya yung tatay niya, napalitan ng sobrang habag. I believe it is the grace of God na nilagay sa kanyang puso. Niyakap daw niya kagad tatay niya, sabi, ay, tagal, patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. At ito yung nag-strike sa akin, sinabi niya. Yun na po, nung nasabi ko sa tatay ko yun, pinapatawad ko na siya. Kasi hindi matutumbasan yung galak sa kalooban ko ng mga millions na kinikita ko. Hindi pumantay. Kasi parang doon pa lang ako talaga na born again. When He forgave His dad. Amen? Church, bisang kaya hindi ka masayang Kristiyano dahil ang dami mong hina-harbor sa puso mo. Baka minsan hindi ka lang nakamayan ni Pastor, galit ka na. Hello? Hindi nasama mo sa list ng ayuda. Galit na galit ka na. I believe it's time. God wants to set us free. Gusto ng Panginoon, lumigaya tayong Kristiyano at liligaya lang tayo kapag ka nagpatawad tayo, inalis natin yung hawak ng kaaway sa ating puso. Minsan may nakita akong poster na merong isang tao naglalakad tapos merong bolang metal, may kadena. Hirap maglakad yun, di ba? Kasi mabigat. At nakalagay doon sa metal na wall, unforgiveness. And that's true. Hindi ka makalayo, hindi ka makalipad sa plano ng Panginoon sa iyo because of unforgiveness. Amen. Church. Ako mismo naka-experience ng ganyan. Ang tagal kong tinago magmula nung bata ako. Siguro mga 3 years. Joke lang. Meron ako dating inassemble na bike. Siguro mga teenager ako, mga 16 years old ako. Yung bike na ina-assemble ko is out of my baon. Bibili ako ng pesa. Hanggang sa madaling salita, nabuo yung bike. Then one time, a close relatives, nakita yung bike ko. Sabi niya, "Hoy Joel, ang ganda ng bike mo ah. Magkano bili mo dyan?" Sabi ko, "Tito, inassemble ko lang po yan." Sabi niya, "Wow, ang ganda. Magkano gas mo?" Sabi ko, "mga 500 lang po." "Pwede ba? Bilhin ko na lang yan. Tapos assemble ka na lang uli. Mas maganda pa magagawa mo." Wow, ang ganda ng narinig ko. Sabi ko, "Sige po. Kunin niyo na lang." And then, binayaran ako. Cheque. Cheque. 500 pesos. And ano nangyari sa cheque? Lumipad. Hindi ko na rin nakita yung tao. Walang sorry, walang hi. Kinimkim ko yun. Ang sakit, lokohin ka ng sarili mong mag-anak. Hello? Sino ka-relate dito? Huwag itaas ang kamay. Ang sakit at dala-dala ko yun. Many years have passed. Pagka nakakita ako ng bike, bumabalik yun. Church talaga. Kasi di ba, pinagpaguran mo eh. And wala man lang say sorry. Basta nag-vanish na lang. And then, one time, naging Christian ako. I was a gitarista sa church.
Ganon din. Ang sarap ng worship. Pero yung issue sa heart ko, patawarin mo na yung uncle mo. Ganon din. Ayoko, inalis ko sa isipan ko. Until one time, during praise and worship, nakita ko, pumasok sa church. Pumasok sa church. Nung nakita ko siya, biglang parang nalusaw yung heart ko. Kasi mahina na, may edad na. And then, after kong mag-lead, nilapitan ko agad, niyakap ko. Hindi siya tumitingin sa akin. Although marami ng taon nakalipas, sabi ko, Uncle, mahal na mahal ko po kayo. And I lead him to the Lord. Tumanggap siya sa Lord. Amen. And alone. Yes, glory to God. And na-convict ko talaga na talagang genuinely tumanggap siya sa Lord. Kasi yung uncle ko kasi magaling siya mag-gitara. Alam niyo yung kaya niya mag-gitara ng isang kamay. Sa mga gitarista, kaya mo mag-gitara isang kamay, yung tumitipa yung isang dulong daliri. At pinapaikot niya sa katawan niya at kumakanta siya ng kundiman. Kung meron nga lang Got Talent noon, alay ko manalo yun eh. Ganun siya kagaling. And nandun siya sa bahay, ang tinutugtog niya na praise and worship, instrumental. Walang kanta pero kaya niyang tipahin. Ano po? Ganon, binago sa Lord. Hindi nagtagal, umuwi na siya sa Lord, but I thank God na palaya ako, naligtas din siya. Amen. It feels so good. Amen. Church, meron lang tatlong ibibigay sa inyo, 3 kinds of forgiveness. And let us categorize, check your heart kung saan ka rito. Number 1 is the blind forgiveness. From the word blind, bulag na pagpapatawad. This is to deny that anything significant had happened to put aside whatever pain it had caused us. Sineset aside mo, pilit mo kinakalimutan. Merong pain, pero inaalis mo yung puso mo, inaalis mo yung isipan mo. Pero pag mag-isa ka na lang, bumabalik yung pain. And madalas pag mag-isa tayo, doon talaga malakas ang boses ng kaaway. Hello? Pero, malakas din ang boses ng Holy Spirit. It's a matter lang kung sino papakinggan mo sa dalawa. Kung sino mas malakas. Pakitanong sa katabi mo, sino mas malakas? Ano po? Actually, yung mas malakas yung lagi mong pinapakain. Amen. Kung lagi mong pinapakain ng Word of God, ang Holy Spirit, and you are obeying the Holy Spirit, ang lakas niya. Pero kung hindi, ang hina niya. The truth is, sa blind forgiveness, you cannot handle the full reality of what had happened. It only shows that you are telling the word that the Lord cannot have adequate resources to help you handle it. Parang sinasabi mo, Lord, di mo kaya to, diyan ka lang. Di mo kaya to, Panginoon. Di ko nga kaya eh. So, you refuse to forgive. You are telling the world that, and yourself that you do not even need, the help of God. Parang gusto pang tulungan si Lord na magpatawad. Ayaw mong alisin yung pain sa iyong puso. The blind forgiveness ay ayaw mo nang makita yung tao, ayaw mo nang kasama sa team, pero pag may nagtatanong, pinatawad mo na siya. Pero pag dumating yung realization ng ginawa niya sa'yo, andun ulit yung galit mo. That's blind forgiveness. Sa worship team, sa evangelism team, Pastor, wag na po yan ang kasama ko. Nako, please lang kapatid, kung mayroon kang ganong attitude, wag mong i-pollute yung buong team. Go to the private room and ask God, Lord, I forgive him before entering into the ministry again. Kasi mayroong hawak ang kaaway. Pwede manggulong kahaway. No? Mga mag-asawa, hindi pinag-uusapan, pero kinikim-kim. Hello? Ano po? Ipon ka ng ipon ang ginagawa ng asawa mo sa'yo. No? Ang dami mong tinatago. Ito ginawa niya, ito ginawa niya. Ano po? Mga magulang sa anak, anak sa magulang.
Hindi nagkikibuan, nasa isang bahay lang, pero parang hindi nagkikita. Ano po? Parang hindi magkakilala. Mga magkaibigan, mga magka-churchmate. Ang malungkot nito, lumilipat na lang ng church. Hello? Huwag ganon. Amen? Huwag ganon. Maaaring sabihin mo, perfect yung church na yun, doon ako pupunta. Nung napunta ka, hindi na perfect. Kasi nandoon ka. Maghahasik ka roon ng galit po. Magkakasama sa trabaho. Hello? Ibig sabihin, kahit saan palang lugar, pwede tayong merong away o hindi kabatian. Meron din magkabaliwala. Ay magkabaliwala lang. Crew sa restaurant, staff, strangers. Ang dami. In fact, lahat ng mga nakapaligid, pwede tayong sumama ang loob. And pwede rin silang makasama ng loob sa atin. You know, sabi dito, man can be look good in the outside, but ruin in the inside. Because of bitterness, anger, and lacks power to live. We put a distance to avoid more pain. Alam niyo po ba mga kapatid, ang dali kasing itago nito. Walang nakakita. Pwede mang itago sa kasama mo, sa katim mo, pero hindi mo may tatago sa Lord. Kahit anong lakas ng sigaw ng hallelujah mo, yung pala inaalis mo lang yung bigat, hallelujah! Para lang matanggal yung bigat. But the Lord is dealing. Blind forgiveness is not a genuine forgiveness. Umiiwas ka lang, pero masasalubong mo pa rin siya uli. Humahaba lang ng humahaba ang prosesyon, pero ihaharap mo pa rin sa Panginoon yan. Kung meron kang ganyang klase ng pagpapatawad, isuko na natin sa Panginoon. Amen. Ang mga taong may blind forgiveness, kapag may nagsorry sa kanya, ang sagot niya kagad, wala yun. Kalimutan mo na yun. Pero ayoko na kitang makita. Di ba? Meron mga side comment. Ang ganda ng sinasabi, kalimutan mo na ikaw naman, para naman tayo hindi magka-church. Bayaran mo na yung utang mo. Tagal na naman. Hello? That's the common thing. Alam niyo bilang pastor, alam ko na alam niya ni Pastor Glenn, kami bagsakan ng lahat ng problema. Di pagkakaunawaan. Hindi kim-kim namin yun. Ayaw namin kasi the secrecy. And we give to God. Kaya alam namin yung common na naging problema sa church. Once na nag-enter na yung familiarity, biroan dito, masakit na biro, pero deep inside may masakit, di ba? Lalo na ngayon, nauso yung mga birong salita na, pero patama talaga. Uy, lakas niyo kumain dyan magtira naman kayo. Pa-joke. Pero, may talaga siya sabi, ang lalakas niyo kumain. Nasakit sa kalooban. And sasama yung loob. Mga ganong bagay. Church, ang daming pwedeng gamitin ng kaaway para tayo ay lasunin sa ating isipan. Ang mga ganitong nagpapatawad, makikita mo walang sincerity. Hindi ko naman nilalahat pero lahatin na natin. Ano po? Kasi pag alis, ganun pa rin Hello? Tapos i-chismis na. Gagamitin ko na yung word na chismis, huwag na yung marites. Kawawa naman yung may pangalang marites. Di ba? Ako sa church namin, sabi ko, pwede ba huwag natin gamitin yung marites as chismis? Kasi kawawa. Di ba? Nahiya. Ano pangalan mo? Hello? Ewan ko ba nang bakit naging marites? Sinan ko nga sa mga youth yan. Ano ba yung bakit naging marites ang tawag sa mga chismosa? Kasi si Pastor, ano raw ang latest? Mare, anong latest? Shortcut, marites. Huwag naman. Hello? Ano po? Sige kayo, magkakasala siya. Hindi kayo mapapatawad. Ganda-ganda ng pangalan binigay ng nanay ko, ginagamit niya sa ganung bagay. Okay? What else? Sabi rito, never mind, it's nothing. But deep inside, merong naiwan na dapat pag-usapan. Dapat liwanagin. Common nangyari sa mag-asawa.
Sinigawan mo rin siya, tapos di na kayo nag-usap. Tapos, nung nalimutan na, okay na kaagad. Pero yung pain na sinigawan ka, nandyan. At pagka nakakante, sasabog na. Hello? So, avoid blind forgiveness, number 1. Number 2 is the expectant forgiveness. From the word expectant. Okay? Ibig sabihin, the sting of action can never be far from our mind. Yung kamandag ng ginawa niya, hindi naalis sa iyong isipan. There is a prerequisite for your forgiveness. Merong requirements bago magpatawad. Okay? You require the offender to show signs. Signs po yan, hindi to sing. Signs of changes before you forgive. Sorry bago ka muna. Ganun. So, there is a requirements bago mo ibigay yung pagpapatawad mo. Hindi mo siya mapatawad hanggang wala kang nakikitang pagbabago. And kung parang titingnan, parang okay naman, di ba? Again, sa mag-asawa. May couples yata na sa mag-asawa, kadalasan, hindi ka agad binabate, hindi ka agad pinapansin para magbago ka na. Gusto kong paalam sa'yo na naggalit ako sa ginawa mo. Kaya hindi ka agad kita babatiin. Although sabi ng Bible, huwag mo hayaan lubugan ng araw. Okay. Lumubog ka na sa kahihiyan, hindi mo pa pinapatawad ang asawa mo. No? Hindi ka makapagpatawad hanggang hindi nagbabago. Ang question ko, kaya ba nating baguhin ang asawa natin, ang kaibigan natin, ang kapatid natin, ang ka-churchmate natin? Kaya ba nating baguhin? No. Sa totoo lang, reality check. Sarili mo, hindi mo kayang baguhin. Hello? Amin ako dyan. Without the grace of God, hindi ako makakatayo rito. Ang hirap. Yung resolution nga lang every year, the diet na. Hello? Ang hirap. So, hindi natin kaya pag. So, kapag ka-expectant forgiveness ang category sa heart mo, you can never forgive, church. Tandaan mo yan. Kapag ka merong requirement palagi, hindi ka makakapagpatawad. Iipunin mo lang ng iipunin ang lahat ng sama ng loob. Nakakalungkot nito, nasa ataol ka na, nakasimangot ka pa sa sama ng loob. At haharap ka pa sa judgment ng Lord. There is a reason why God has given this message to us. Kinakausap tayo ng ating Panginoon. If you are in the category of blind forgiveness, expectant forgiveness, you can never really forgive. That's the truth. Third and last, divine forgiveness. From the word divine, holy, deals with God. Divine forgiveness means that we no longer demand that the offender be changed as a prerequisite for our pardon. Hindi natin require yun. Pinagpapasa Diyos mo na lang. Only mature, spirit-filled Christian person can exercise divine forgiveness. Why? Pero mo lahat ng ginawa sa'yo, kakalimutan mo na lang. Lord, I forgive him. Minsan nga ito nagpatawad ka na, siya pa galit. Di ba meron ganon? So ba't ganon, Lord? Minsan, ikaw na nagpakumbaba, para ikaw pa talaga may kasalanan. Hindi tinanggap yung pag-ask mo ng forgiveness. Kaya sabi ba, wag na lang magpatawad, Pastor, bahala na. Hindi naman niya tinatanggap But my point is, it is your case before God. Hindi sa Kanya yun. Hindi ka sa Kanya magsusulit. Kapatid, hindi sa tao, hindi sa nanay mo, sa tatay mo. Kay Lord ka magsusulit na nagsabi, magpatawad ka. Pag hindi ka nagpatawad, hindi rin kita papatawarin. So ano maganda gawin? Yes, Lord, magpapatawad na ako. Bahala na siya sa buhay niya. Sana masagasaan ang aeroplano. Huwag ganon. Pag natuwa ka nga na may nangyari sa kinainisan mo, nagkakasala ka.
Amen? So talagang bantayan mo yung heart mo. Pag may nakagawa ng di maganda, forgive right away. And pray, God, I declare. You know, yung mga painful experiences sa ating buhay, talagang mahirap i-deal sa bawat araw kaharap mo. But one way of forgiving talaga, pagtanggal ng sting, is the declaration. Alam niyo po, kaya siguro gano'n na lang yung revelation ng Lord sa message na ito. I have so many unforgiveness sa aking puso. Ba, yung bata pa, yung bike ko, no? And kamakailan lang yung siguro 2013, yung parents ko namatay sa Bagyong Yolanda. Dalawa sila sabay. Doon sila nakatira sa Tacloban yung airport. Gabi yun ng November 8, I have prayed for them. Sabi ko, Nay, Tay, panghawakan po natin ang pag-iingat ng Panginoon. But I don't know, merong reason ng Lord sa bawat pinahihintulutan niya. Although niyanig yung heart ko, yung faith ko. But the more painful situation, nawala sila, hindi namin nakita. Nawala yung katawan, masing katawan hindi ko na nakita. But the more painful na nag-stick sa heart ko is, during that time kasi nag-start ako ng church from another, galing ko sa ibang church. At ang sabi sa akin, comment sa Facebook, yan ang parusa sa'yo sa ginawa mo sa church. Expect more to come. You are in the deep agony, natataranta ka, paano mo hahanapin at ganun yung mababasa mo. At kilala ko yung mga tao nagsabi. I have regard that sa heart ko. You know how I battle? Ito na yung David ng Lord as I pray. Sabi ng Lord, declare in your heart that you forgive them. Every time you pray, declare, I forgive them. I mention their names, Lord. Forgive them. I forgive him. I forgive her. Ganun, araw-araw. And it did not went away for years, for months. Hindi nawala. Pero alam niyo, habang tumatagal, as you declare, nawawala yung sting. And I discovered this. Totoo po, there's power in declaration, in declaring. Diba, we are saved by faith. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. And we believe that. Same with the person na sobrang kinainisan mo dahil sa ginawa sa'yo. Declare everything. Unti-unti nawawala yung sting, nawawala yung galit, until kung makita mo siya, gusto mo siyang yakapin. Ganon binomold, ganon binabago yung puso. Kasi the Lord has seen, nakita, genuine naman tong anak ko gusto niya magpatawad, gusto niya mag-obey. So why not help him, help her? And I believe God has the power and the capacity to remove every sting. Ano mang kamandag ng kawalan ng pagpapatawad, kaya niyang alisin. Amen. And especially dyan, nag-specialize ang ating Panginoon sa mga bagay na deals with our hearts. Amen. Pinangakuan ka, papakasalan ka, hindi tinuloy. If you're a bright person, you have bright future, and then somebody molested you, nasira yung buhay mo. And papayag ka ba na hindi ka na makapag-move on, ipapako ka sa napakapait na pangyaring yon, sukat na yung plano ng Panginoon, natatabunan ng galit na yon. Huwag. Amen, church. Do not allow. Divine forgiveness is the noblest thing to do. Magpatawad tayo. This forgiveness, brings the forgiver, yung napapatawad. Kaya ito, ang balik nito sa iyo mismo It's not the other person. Sa iyo, ikaw nabe-benefit. Alam mo, pag kami ka unforgiveness, it's like carrying a bomb. A ticking bomb. Anytime pwede sumabog. So when you forgive, there's a peace in mind. Ang sarap na ng tulog mo. Hello? It frees us from corrosive anger. Alam mo yung corrosive anger? Ito yung sumisira. By the way, anger is one letter short for danger. Ang taong galit, delikado. Amen? It enabling you to heal and move on
with your life. Bahala ka dyan, basta pinatawad na kita, maligaya ako maglilingkod sa ating Panginoon. At iyan ang napakasarap na situations sa harapan ng Lord. Knowing, yes, pwedeng magkamali, maraming gagawa sa'yo ng mali. In fact, baka pagalis mamaya ito, meron, but thank God, you have been revitalized, you have been warned, you have been strengthened, you have been reminded by God, by the Holy Spirit. And so we can say, whatever situations, I can forgive because of God. Siya lang naman talaga eh. Amen. Forgiveness is a powerful force. It enables communications, heals wounds, and resurrects relationships. Amen. Baka may pinaalala sa si Lord, nandito ka, ay nasa bahay o nasa lugar niyo siya, hindi mo siya kinikibo for many days, for many years na. And the Lord is reminding you today, isuko mo na yan. Ang dami kong bibigay sa iyo, kaya hinahalangan ng kaaway. Why? Because there is a sin. I cannot move in your life. Because there's a sin. Merong kasalanan. It resurrects relationships. Forgiveness is a metamorphosis, pagbabago, from victim to healer. The process is both emotional and logical. It is not necessarily easy, but it is possible. Pakisabi sa katabi mo, posible. Bro, yes, possible. I would like to end with this short illustration. Alam niyo, maraming nakagawa talaga sa atin ng hindi natin gusto. Meron doon unintentional. Hello? Pero minamasama natin. Di ba? I read one comment sa Facebook. May nag-comment sa kanya, "Uy, ang taba-taba mo ah." Naku, di ba? Ang sagot niya, "Marami kasi akong kinakain. Ikaw ba't ang payat mo?" Di ba? Ang ganong sagot. Maraming mga nangyayari sa atin na pwedeng sumira sa atin. In fact, masisira ka sa pag-response mo eh. Basahin niyo ito, mga kapatid. You know, what man can do to you will never destroy you. It is on how you're going to react that will destroy you. Kahit anong gawin ng kaaway ng tao, asarin ka, hindi ka kayang sirain, hindi ka kayang matinag. Kung paano ka mag-response, kung paano ka mag-react, yun ang mag-i-spell. If you're really solid, the ground is solid, this heart is solid for the Lord, then no man can destroy you. Amen. Sa oras na ito, let us all stand. I would like to end this message with the application. Hello. Pwede ko request yung ating worship team to lead us. I would like to pray for you. Let us allow the Holy Spirit to complete His message today. Hindi lang yung narinig natin. You know, kahit anong gano'n sinabi ko, walang sa-isa-ita kundi gagawa ang banal na Spirito. Amen. It is the power of the Holy Spirit that can change us, that can free us. Ano po? Pwede po bang lahat ay yumuko? And as the worship team plays music, I would like to request, sige, lahat po tayo, close our eyes. Kung pwede, ako lang po ang nakatingin. Yes, as we close our eyes, if you're that person, alam mo in your heart, you have fallen into category 1, blind forgiveness. Nilinaw sa ng Lord yon. And also, in the second one, expectant forgiveness. You require change before you forgive. Or, hanggang ngayon, meron kang kasamaan ng loob. Hindi alam ng kaibigan mo, hindi alam ng malapit sa'yo, but deep inside, meron. Maring hindi mo binabati hanggang ngayon ang asawa mo o anak mo,
Hindi nagbibigay ng pangkuryente, ang laki ng sahod, galit na galit ka. Hindi ka tulungan. Ang dami-daming pain sa puso mo. Kinakausap tayo ng ating Panginoon. If you are one of those person, you can say to God, Lord, here I am. I want to be changed. Just raise up your hand and then bring it down right away. I just want to see kung merong ganon. Or if you want to completely God feed you, palayain ka ng Panginoon, this is the right time. Isuko natin sa harapan natin, Panginoon. Church, huwag nating hayaan aalis tayo sa lugar na ito, dala-dala pa rin yan. Hindi makakatulong yan. Just raise your hands if you're one of those person. Alam niyo yung pag-amin, yun ang simula ng paggaling. Pagpapakumbaba yun sa harapan ng ating Lord, realizing, Lord, I cannot change. I cannot do it alone. I need your help, O Lord. Amen. So right now, I will pray. Ama, narito po bawat isa sa amin. Nakita mo sila ng mga nagtaas ng kamay. Alam ko, Lord, alam niyo naman po yun eh. Bago pa man pumunta rito, alam niyo yung sitwasyon ng bawat isa. Wala kaming may tatago sa inyo, Panginoon. And alam niyo rin, bigat na bigat kami, Panginoon. And we thank you, God, for this message, Panginoon, sa araw na ito. Dahil talagang tagus sa aming puso ang pangungusap po ninyo. And we want, O Lord, to surrender sa iyong kalooban, Panginoon. Not because of just we want to be released, but most of all, Lord, we want to be okay with you, Panginoon. Nais namin maging maayos ang aming lagay sa inyong harapan. Na-realize po namin, Panginoon, Lord, na hindi po makakatulong ang pagkimkim ng galit, kawalan ng pagpapatawad. So Lord, right now, we surrender. Bawat isa, Lord, na nagtaas ng kamay, touch them right now, Lord. Let that healing process begin. Right now, Lord, oh Holy Spirit, we thank you for this is the day that you have made for us to be set free, Panginoon. Sa matagal ng bondage, sa matagal ng pag-aalila ng kaaway, Lord, it's time for us to be free, oh God. And we thank you, Lord, for this is the day, Panginoon. Pinalayaan yung bawat isa, nagpakumbaba sa inyo, Panginoon. There's a reason, Panginoon, to rejoice, to celebrate, because you have set us free, Panginoon, from the bondage of unforgiveness. Lord, salamat po. And right now, I release your blessings. Church, claim your forgiveness. Thank the Lord. Acknowledge, God, I thank you. Thank you for your forgiveness. And I will act, oh God, on that forgiveness. Babatiin ko na yung nanay ko. Kakausapin ko na yung kaaway ko. Yung matagal ko nang hindi binabati, kakausapin ko, Lord. I don't care ano sabihin nila, basta ako maayos sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po. There's a great thing na ginagawa ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. We praise you, God. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon. And Lord, release. Release, oh God, oh Holy Spirit. Release your power in this place. Salamat po sa lahat ng iyong mga ginawa at mga gagawin pa. Lord, I declare right now, every person na nandito sa loob ng church na ito, God, will be a blessing, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga schools, sa aming trabaho, sa lugar namin, sa aming barangay. We will be the source of love and forgiveness and genuine forgiveness, Panginoon. Kami ang maging daluyan po ninyo, Lord God, and we will represent you, Jesus. We will represent you, Jesus, in our lives, oh Lord. Salamat po for this day, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong mga ginawa at mga gagawin pa. And Lord, help us sa bawat isa na nag-decision. Lord, it's one thing to make that decision, and it's another thing to put into action. So Lord, help us. Help us.
Huwag niyo pong hayaan magdalawang isip kami, Panginoon. Kami ay magpapakumbaba dahil kami ang mas nakakaunawa. Kami ang magpapatawad dahil kami ay pinatawad. Lord, salamat po sa lahat ng sa lahat na yung gagawin mo, Panginoon. All glory, all honor, Panginoon, belongs to you lang po, Panginoon. Through the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen.